Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Siguro nga hindi mo na siya kailangan kasi titulado ka na. May matatag ka ng trabaho. Pero kailangan niya ako. Kung pagkakaitan niyo siya ng tulong at pangunawa, ako hindi ko siya matitiis. Ibibigay ko yun sa kanya. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga taong kahit sobrang nasaktal ang damdamin, ay nananatiling malambot ang puso. Nakadarama rin sila ng matinding galit, subalit sa paghupa ng poot, ay kaya pa rin magpatawad. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, may pangako ang bukas. Makakaisang biyahe pa sana ako pero gumarahin na ako. Baka kasi sa pag-aarimunan ko, abutin ako ng siyam-siyam bago makauwi sa garahe dahil sa sobrang traffic. Aba, bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay namin. Mukhang nakalimutang isarang mabuti. Papasok na lang ako. Oh, Maribik, narito ka lang pala sa salas. Bakit mukhang malungkot ka? Oh, bakit hindi ka nagsasalita? Kinakausap kita Sabi ko, bakit parang malungkot ka? Wala. Hindi ka malulungkot ng ganyan kung walang dahilan. May problema ka ba sa dalawang anak natin? Wala. Ayos lang naman sina Jeffrey at Hazel. Ganun naman pala Walang dahilan para magkaganyan ka. Oh, eto. Itong kinita ko sa pamasada. Pasensya ka na dyan, Pagkasya mo na lang sa budget natin. Ito lang? Paano yung pambaon ng mga anak mo? Si Hazel daw may babayarang project. Hayaan mo kapag kumita ako ng maganda bukas. Babiyahe ko ng maaga para madagdagan ang iuwi kong pera. May niluto ka na ba? Kanin pa lang. Hinihintay nga kita para nga makabili sa tindahan ng lulutuing ulam. O kung gusto mo, bibili na lang ako ng luto sa karinderya. Hindi, sardinas na lang. Gisahin mo. Lagyan mo ng sautanghon para dumami. At inuulit ko, pasensya na kung maliit lang ang kinita ko. Pero sana naman,
Huwag mo kong pakitaan ng ganyang kalamigan. Kayo po pala, Lola. Mano po? Hawaan ka ng Diyos. Oh, bakit andito ka? Hindi ka ba pumasok? Bukas na lang po ako papasok. Wala ho kasi akong pambayad sa project namin. Sabi ni Itay, mamayang gabi raw bibigyan niya ako ng pera. Hoy, ang Kuya Jeffrey mo, pumasok ba? Opo, Nag-iisa ka ba dito sa bahay niyo? hindi po. Andyan po si Inay sa kwarto. Pero may sakit po yata. Hindi lumalabas eh. Ang tatay mo, namasada naman. Opo. Magkano ba ang dapat mong bayaran sa school niyo? 250 po. May pera ako rito. O, ayan o. 300 yan. Mabuti, may konti pang natira sa pension ko. Paano? Aabot ka pa ba sa klase niyo? Opo, Lola. Aabot pa po ako. Salamat po. Ay, sige. At hindi na rin ako magtatagal. Sumilip lang ako para kumustahin kayo. Ay, hala, magbihis ka na. At nang umabot ka sa klase niyo. Naninibago talaga ako sa asawa ko. Parating walang kibo. Pakiramdam ko, nagsasawa na siya sa klase ng buhay namin. Lagi kasi kaming gipit. Laging gipit. Mama, bayad ko. Sito ko lang isa. Makikisuyo na po, pakiabot lang. Pakiabot na lang. Ah, Ito pa ang isa, Pedro. Pedro Hill. Ilan itong 50? Isa lang ko yan. Eto, sandali ho. Itong sukli, makikabot lang. Makatapos lang si Jeffrey, makakatulong na siya sa amin. Kahit hindi na siya mag-abot sa amin ng nanay niya, basta tulungan lang mapag-aral ang kapatid niyang bunso. Kapag medyo lumuwag kami, siguro hindi na magiging malungkutin ang asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Jeffrey, bigyan mo na sa akin yung maruruming damit mo. Sasabay ko na dito sa mga lalaban ko. Ikaw ang maglalaba? Oo. Nasaan ang inay? Nagpaalam sa akin kanina. May pupuntahan daw siya. Madalas naman na ako ko na talaga yung paglalaba kasi lagi matamlay si Inay. Saka, madali lang naman dahil may Pride powder. Nagtataka talaga ako sa nanay natin. Parang ang laki ng pinagbago niya. Hindi mo ba napapansin yun? Akala ko ako lang yung nakakaramdam ng ganyan. Ikaw rin pala. Parang ang may problema sa Inay eh. Tsaka, napansin ko rin, madalas parang may tampuhan sila ni Itay. Kung minsan, sabay-sabay tayong kumakain. Pero wala silang kibuan. Hindi naman sila dating ganun, di ba? Oo nga. Kung minsan, nakikita ko si Itay, malalim na nag-iisip. Kasi parang si Inay lang naman ang nagbago. Parang lumamig sa kanya si Inay. Ang pinagtataka ko, napapadalas yung pag-alis ni Inay ng bahay. Ayoko namang mag-isip ng masama. Pero usang pumapasok sa isip ko na baka may ginagawa siyang masama. Sa totoo lang, kuya,
may chismis na rin ako naririnig. Kasi nga raw, madalas nilang makitang umalis si inay pag namamasada na ng jeep si Itay. Ayoko rin mag-isip ng masama. Pero aaminin ko sa'yo, kuya, naapektuhan na rin ako ng mga naririnig ko. Salso, nang dumating ka rito sa amin at mag-iya ka uminom tayo ng ilang boteng beer. Alam ko kagad pa yung problema ka. Meron nga, pare. Tungkol ba sa mga anak mo? Hindi, wala akong problema sa mga anak ko. Ha? Parehong mabait at masipag. Mag-aral ang dalawang yun. Anong problema mo? Kumari mo, pare. Oh, Sobrang lamig na sa akin. Ewan ko kung sa akin ba siya nagsasawa o sa hirap ng buhay namin. Nakakapanibagong kanyang kalamigan. Marami naman to niluto kong adobong manok. Dadalang ko ng ulam ang mga apo kong sina Hazel at Jeffrey. Ilang beses na akong pumunta roon at lagi kong inaabotang sardinas ang ulam nila. Ay, kawawa naman ang mga apo ko. Hindi ko kasi maintindihan tong manugang kong si Maribik eh. Madalas wala sa kanilang bahay. Abe, gusto ko na tuloy magdudang may ginagawa siyang kalokohan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maribik, alis na ako ha. Maaga akong mamamasada. Kapag kumita ako ng maganda, maaga akong gagarahe. Sige. Coding ang jeep na ilalabas ko bukas. Gusto mo bang manood tayo ng sine? Imbis na ipanood natin ng sine, pandadagdag ko na lang doon sa mga pangangailangan natin sa kusina. Pasini-sine pa. Ang mahal din ng sine ngayon, ano? Paminsan-minsan lang naman. Teka nga, bakit ka ba nagkakaganyan? Oh, anong nagkakaganyan? Anong ibig mong sabihin? Kahit hindi mo sabihin, alam mo ibig kong sabihin. Ano nga? Huwag ka nang magmangamangan. Alam kong alam mo. Huwag mo akong gawin manghuhula. Bakit ba ayaw mo akong diretsahin? Direktahan ang gusto mo? Diretsahan? Sige, sasabihin ko ng diretso. Nagbago ka na eh. Hindi na ikaw ang dating asawa ko. Malamig ka na sa akin. Kuya Jeffrey, may sobra ba sa baon mo? Bakit? Wala ka bang baon? Wala. Hindi kasi ako nakahingi kay inay bago tayo umalis eh. Nagsagutan sila ni Itay. Pag alis ni Itay, umiiyak si inay kaya hindi na ako nakahingi ng baon. Sige, ito. May 40 pa ako dito. Hatiin natin. Eksaktong pamasahe lang ang baon natin. Kuya, ba't kaya nagkagano na si inay? Bakit lagi na lang sila nag-aaway ni Itay? Tingin ko, si inay ang may kasalanan. Siya ang laging walang kibo. Laging mainit ang ulo. Kaya siguro napupuno si Itay. Pero bakit nga? Hazel, di ko rin alam eh. Alam mo, kuya, pag totoo yung chismis na nalalaki raw si inay, kasusuklaman ko siya. Hindi ko na siya kikilalanin, ina.
medyo magandang kinita ko ngayon. Gagarahin na ako. Kapag nakapag-boundary ako, didiretso ako sa talipapa at bibili ko ng karning baboy para makapag-ulam naman kami ng masarap. Teka, truck yun ah! Babanggain ako ng malaking truck! Ah! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Celso sa aksidenteng yon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Ian Miranda, Rosana Villegas, Regine Castillo, Susan Robles, Olive Madridejos, at si Phil Cruz sa papel na Celso. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaniligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Siguro nga hindi mo na siya kailangan kasi titulado ka na. May matatag ka ng trabaho. Pero kailangan niya ako. Kung pagkakaitan niyo siya ng tulong at pangunawa, ako hindi ko siya matitiis. Ibibigay ko yun sa kanya. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, Nay. Vic! Buti narito ka. Ang asawa mo. Bakit? Ano ang nangyari kay Celso? Nagkita kami ng jeepney operator ni Celso. Papunta sana siya rito. Nagkasalubong kami. Ibinalita niya sa akin na aksidente raw ang asawa mo. Ho? Oo. At malubaraw. Ha? Bilisan mo! Puntahan natin siya sa ospital! Maribik. Inay. Celso, ano nangyari? Oo nga naman, anak. Ano ba nangyarit na aksidente ka? Nawalan ba ng preno ang jeep mo? Wala akong kasalanan sa nangyari, Nay. Nasa tamang lane ako. Inagaw niyang lane ko. Ang masakit, pinutol lang isang pa ako. Ano? Oo, Oh, Diyos ko! tapos ng operasyon pagdating ng dito sa ospital. Kailangan ng putulin ng doktor ang kanang binti ko. Dahil nadurog daw ang buto. Hindi na ho talaga nila maisasalba. Pinutol agad? Hindi man lang hinintay kaming pamilya mo para konsultahin? Hindi na raw po pwedeng maghintay pa ang mga doktor. Baka maubusan na raw ako ng dugo. Ay, Diyos ko! Paano na tayo ngayon, Celso? Ngayon putol na yung isang paa mo. Paano na tayo mabubuhay? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Kuya Jeffrey, akin na yung platong ginamit mo. Sasabay ko na dito sa pinagkanan ko. Pag ikaw kasi nagugas dito sa lababo, binabasta-basta mo eh. Di ka gumagamit ng smart dishwashing gel. Saka kuya, malansang plato pag di ginamitan ng smart dishwashing liquid o gel. Uy! Ano ba? Kuya Jeffrey! Para kang namatanda. Ba't hindi ka nagsasalita? Iniisip ko kasi yung magiging buhay natin ngayong baldado na si Itay. Putol na yung isang paa niya. Kahit gumaling siya, hindi na siya makakapagmaneho ng jeep. Iniisip ko rin yan, kuya eh. Pilit ko lang nililibang yung sarili ko. Pero naisip ko na agad yan. Baka hindi na tayo makapag-aral. Anong gagawin mo kung hindi na nga tayo pwedeng mag-aral? Wala. May magagawa ba tayo? Iyak na lang siguro ako. Siguro matutulad na rin ako sa isang dating kaklase ko nung elementary. Nagtitinda sa bangketa. O kaya naman, siguro papasok na lang akong katulong. Parang Celso, nagulat talaga ako nang mabalitaan ko nangyari sa'yo, pare. Gulat talaga ako eh.
Kasi isang linggo ako sa probinsya eh. Inayos namin magkakapatid yung kapirasong lupang naiwan ng mga magulang namin. Tapos na, pagdating ko, ang balita tungkol sa yung sinalubong sa akin ng asawa ko. Baldado na ako, paring Lino. Napuruhan ka sa aksidente yung pare. Ang bilis kasi ng truck, pare. At sapul na sapul. Head-on collision talaga eh. Sa lakas ng impact, nayupi yung tapalodo ng jeep. Naipit ng nayuping bakal ang mga paa ko. Napuruhan itong kanan. Eh, anong reaksyon ni Maring Marific? Ayun, iyak nang iyak. Ha? At alam ko kung anong naglalaro sa kanyang isip. Ngayon palang pinoproblema na niya kung paano kami makakaraos. Yung naka-aksidente sa'yo, ano na? Sakay may-ari ng truck. Hindi ka ba babayaran ng danyos? Malanggan. Yun ang nga problema eh. Nang makapagpiyansa yung driver, nangako naman na makikipag-areglo sa amin. Hanggang ngayon, naghihintay kami sa ipinapangako nila eh. Ha? Yun ang inaasahan naming ibabayad naman dito sa ospital. Kaya pala, andito ka pa rin sa ospital. Oo, pare. Pwede na sana akong lumabas at sa bahay na lang magpagaling. Ang kaso nga, wala pa kaming pambayad sa bill namin. Ay, Ere, dinalahan ko kayo ng pakbet. May ilang pirasong pritong galunggong din. Kumain kayo magkapatid. Siya nga pala ang nanay nyo. Umalis po si inay, Lola. Siguro po pupuntahan ng Itay sa ospital. Kumain ba yun bago umalis? Parang hindi po. Anong ginagawa? Iyak lang ng iyak sa kwarto. Ay, patatawaran. Ay, walang mangyayari sa kaiyak. Abay, dapat gumagawa siya ng paraan para maobligay yung driver ng truck at yung may-ari na magbayad na sa inyo. At nang makalabas na sa ospital ang inyong ama. Nagtatago na raw po yata, Lola. Yan ang hirap dito sa atin. Pag may kinakapitan sa itaas, nakakatakas sa pananagutan. Ay, sige na, kumain kayo. Buti pala, nagluto ako ng marami. Nakakapasok pa ba kayo sa school? Opo. Nilalakad lang po namin ni Hazel. Ay, hayaan nyo. Pag nakuha ko yung pensyon sa Petsa 5, pareho ko kayong bibigyan ng pera. Kapit lang mga apo ha. Konting tiis. Makakaraos din tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maganda nga po no, Aling Poling. Ay, Lino, ikaw pala. Opo, galing ho ako sa ospital. Dadalawin ko ulit sana si paring Celso. Nakalabas na raw ho pala. Ay, oo. Kahapon pa. Doon ako galing eh. Halika, tumuloy ka na. At nang magkakwentuhan naman kayo ng kumpare mo. Kumusta naman ho siya? Ayun, alungkot. Alam ko naaawang anak ko sa sarili niya. Kasi nga naman, baldado na siya. Hindi na nga naman siya makapagmamaneho ng jeep sa kalagayan niya ngayon. Kasi nga naman ho, malaking problema yon. Nag-aaral pa si Jeffrey at yung inaanak ko. May isa pa nga akong pinoproblema eh. Ho? Bakit to? May iba pa bang problema sila pare? Ang kumaring Maribik mo. Kinakabahan ako sa kilos niya. Ay, pakiramdam ko lino sa manugang ko. Hindi niya kayang pagtiyagaan ang isang asawang baldado.
Nagain na po ako. Tayo na po sa kusina. Anak, hindi pa ako masyadong sanay gumamit ng saklay. Aalalayan ko po kayo. Sige. Kaming dalawa po ang aalalay sa inyo, Tay. Para hindi kayo matumba. Sige. Sige na po. Tumayo na po kayo. Heto po yung saklay nyo. Diyos ko. Tay, bakit po? Inutil na talaga ako. Inutil na ako. Pupunta na nga lang sa kusina para kumain. Hindi ko pa magawa. Inutil na ako. Wala na akong silbi sa pamilya ko. Tay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Huwag niyo po sabihin wala kayong silbi. Tay, mahal na mahal po namin kayo. Oo nga po, Tay. Huwag po ninyong sabihing inutil kayo. Isang paa lang po ang nawala sa inyo. Hindi niyo ba napansin? Ang nanay niyo wala nang kagana-gana sa akin. Mula nang lumabas ako ng ospital, hindi siya pumipirmi ng matagal dito sa bahay. Lagi siyang umalis. Parang ayaw niya akong makasama ng matagal. May naasikaso lang po siguro si Inay. At anong inaasikaso niya, ha? Ano? Hindi dating ganun ang nanay niyo. Pero nitong mga huling araw, bago pa ako na-aksidente, malamig na siya. Parang hindi siya kontento sa klase ng buhay natin. At lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Tay, Tingnan niyo ngayon. Gabi na pero wala pa siya. Ano bang inaasikaso niya? Anong pinagkakaabalahan niya sa labas ng bahay sa ganitong oras? Magsalita kayo, ano? Lalaki ba? Sandali! Lola, Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? si Inay po. Hindi na po siya umuwi kagabi. Lola, hanggang ngayong umaga wala siya. Iyak mo nang iyak si Itay. Saan daw pumunta ang magaling na nanay niyo? Yun nga po yung hindi namin alam. Pero nung tignan po namin yung aparador niya, maraming damit ni Inay yung nawawala. Mukha pong isa-isa nang naalis ni Inay yung mga damit niya bago siya umalis. Sinasabi ko na nga ba? Noon pa man, nakakita na ako ng mga senyales dyan sa maribik na yan. Hindi pa man na-aksidente ang tatay niyo. Noon pa siya may ginagawang kalokohan. Saan nagpunta si Marivic? Totoo nga kayang may sinamahan siyang ibang lalaki? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsigalap ay sina Bobby Cruz, Ian Miranda, Rosana Villegas, Regine Castillo, Susan Robles, Olive Madridejos, at Phil Cruz bilang Celso. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito
ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Siguro nga hindi mo na siya kailangan kasi titulado ka na. May matatag ka ng trabaho. Pero kailangan niya ako. Kung pagkakaitan niyo siya ng tulong at pangunawa, ako hindi ko siya matitiis. Ibibigay ko yun sa kanya. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Parang Lino, tuluyan akong iniwan ni Maribik. Nakarating nga sa akin ang balita, pare. Nung una, hindi kami makapaniwala ng asawa ko, pare. Sabi nga ni Mrs., wala sa mukha ni Maring Maribik na magagawa niya yun sa'yo. Ginawa na niya. Alam mo, pare, kung sa akin nangyari ganyan, masasaktan ako eh. Magwawala ako. Tapos na akong magwala, pare. Hirap nun eh. Nagsisigaw ako. Umiyak ako ng malakas. Kung normal lang ako, kung katulad pa rin ako ng dati na 2 pang paa, lulunurin ko sa alak ang sarili ko. Pero hindi na pwede. Nahihirapan na nga akong tumayo. Kahit wala akong kargang alkohol. Pag nalasing pa kaya. Anong sabi ng mga anak mo? Ayun,
Awang-awa sila sa akin. Hindi sila nagalit kay Mare? Nagalit, lalo na si Jeffrey. Malakas din ang iyak ng inaanak mo. Galit na galit sa nanay nila. Nakakahiya raw na naging nanay nila ang kanilang ina. Ano ang plano mo ngayon? Nang mag-iiyak ako ng malakas, nang humagulgul ako na parang namatayan, naawa ako sa mga anak ko. At naawa naman din naman sila sa akin. Kaya umiyak din sila. Pare kinabukasan, nag-usap-usap kami mag-ama. Ano na pag-usapan niyo? Na hindi kami magpapatalo sa problemang ito na dumating sa pamilya namin. Tuloy pa rin ang buhay, sabi ko sa kanila. Pero sabi ko kailangan magtulong-tulong kami. Pareho muna silang hihinto sa pag-aaral. Oh, yan. Sayang naman. Ganun talaga pag mahirap ang magulang, pare. Lalo na kung solong magulang na katulad ko. Solo na nga, may kapansanan pa. Pero mairaraos namin ito, pare. Pinangangako ko sa mga anak kong babalik sila sa pag-aaral. Tumahan ka na, Hazel. Baka marinig ng Itay na umiiyak ka. Masama ang loob ko, kuya. Ihinto na ako ng pag-aaral. Graduating na ako ng high school next year. Tapos mahihinto pa ako. Di ba nga ako rin? Second year college na ako sa susunod na semestre. Pero sa nangyari sa pamilya natin, kailangan muna nating huminto. Kuya, makakapagpatuloy pa kaya tayo? Oo naman. Nangako naman si Itay, di ba? Pero may kapansanan ngang Itay. Dapat buo ang tiwala natin sa kanya. Tatay natin siya eh. Pag sinabi ni Itay, tinutupad niya. Pero paano nga niya tutuparin? Di ba nagkasundo-sundo na tayo? Ikaw, mamamasukan ka muna sa karinderya sa palengke bilang waitress dishwasher. Ako naman, papasok akong bagger sa grocery store sa bayan. At iipunin natin ang sweldo natin. Maabala lang ang pag-aaral natin, kuya. May iwan ako na dati ko mga kaklase. May sinabi rin sa atin si Lola Poling, di ba? Sa karera raw, hindi ka pintasan yung maiwan ka. Ang importante, hindi ka susuko. Pilit ka pa ring hahabol sa mga nauna. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang Celso, anak. Ito pang ulam, oh. Kumain ka mabuti, ha? Pagkatapos mong kumain, huhugasan ko na rin yung mga plato bago ko umuwi. Nakita ko may smart dishwashing gel pa sa lababo nyo. Oh. Bakit naman ang lalim ng buntong hininga mo? Nay, salamat to sa pag-aalalay niyo sa aming mag-aama. Kung wala ho kayo, hindi ko alam ang gagawin ko. Apo ko ang mga anak mo. At ikaw naman anak kita. Hindi ka dapat magpasalamat. Siya nga pala, kumusta yung pedicab na ipinapagawa mo dyan sa talyer sa may labasan? Malapit na akong matapos yun. Kapag natapos, pwede na akong mag-practice kung paano gamitin. Dahil nga ho, iisa nang pa ako. Ipinasadya ko yung pedicab na yung nasa itaas ang pedal. 2 kamay kong ipampipedal ko. Pwede ba yun? Pwede ho yun. May nakita na po akong ganun eh. Kaya kapag nasanay na ako, pwede na akong mamasada dito sa lugar natin. Usong pedicab dito eh. Ay, nako. Ganyan nga, anak. Magpakatatag ka.
Pakita mo sa mga apo ko na kaya mo pa rin silang itaguyod. Kahit iniwan na sila ng kanilang ina. Kuya Jeffrey, tapos ng klase namin. Sinabi ko na sa mga kaibigan ko na hindi mo na ako mag-e-enroll sa susunod na pasukan. Kami, 1 linggo pa ang klase namin. Pag nakuha ko na yung mga class cards ko, magpapaalam na rin ako sa mga classmate kong kaklose ko. Sasabihin ko sa kanila, magtatrabaho na ako. Ang hirap ng mahirap, no, kuya? Huwag kang mag-alala. Makakaahon din tayo. Mayaman siguro yung lalaking sinamahan ni inay. Pwede ba? Huwag mo nang binabanggit si inay. Kalimutan na natin siya. Ipinagpalit niya tayo sa lalaki niya, kaya bahala na siya sa buhay niya. Wala na rin naman ako pakialam sa kanya eh. Naalala ko lang, nagtataka kasi ako eh. Ang bait-bait naman ng itay, tapos nagawa pa niyang iwanan. Basta, kalimutan mo na siya. Ang isipin na lang natin ay ang makapag-ipon tayo sa pagtatrabaho natin. Para sa pasukan pagkatapos ng susunod na school year, makakapag-aral na ulit tayo. Nay, Celso! Ay, yari na pala ang pedicab mo? At nasa likod pala yung sakayan ng pasahero? pasadya nga po ito, di ba? Nasa itaas ang pedal para sa mga kamay ko. At marunong yung nag-assemble eh. Inilagay naman sa ibaba ang preno, sakto sa paa kung hindi naputol. Pero mag-iingat ka sa pagtawid-tawid sa highway, ha? Huwag kayong mag-alala, inay. Mag-iingat ako. Konting practice pa at pwede na akong mamasada. Nakita na ba ng 2 apo ko yung pedicab mong yan? Hindi pa ho. Sa umaga, ako na maghahatid sa kanila sa kanilang trabaho para pareho silang makatipid. Oo nga pala, no, ha? Pareho na silang may trabaho ngayon. Si Hazel, servidora sa karinderya. At bagger naman sa grocery store si Jeffrey. Nagpapasalamat ho ako, inay. Dahil parehong maunawain ang mga anak ko. Kasi nga, pinangaralan ko sila. Ang sabi ko, wag na nilang dagdagan ng sama ng loob mo. Kakoy tama na yung naging baldado ka na. Iniwang ka pa ng walang hiyang asawa mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hoy! Sidecar! Ay, Celso! Sasakay ako. Aliglosa. Ubo. Sige, sandali ho. Saan ho kayo magpapahatid? Sa palengke. Oh, sige. Magta-tricycle sana ako para mas mabilis. Pero nung makita kita, naisip ko sa'yo na lang ako sasakay. Sige ho, sakay na. Ay, Sakay muna kayo. aray ko. Salamat ho. Dito na. Ay, bilib ako sa determinasyon mo, ha? Kapit ho. Yung ibang lalaki, nagiging desperado pag iniwan ng asawa. May 2 ho akong anak na umaasa sa akin. Kaya tinitibayan ko ang loob ko. Ipapakita ko ho kay Marivic na kaya naming mabuhay kahit wala siya.
kanin lang ang niluto ko. Kasi binigyan ako ng ulam ng amo kong may-ari ng karinderya. 2 putahe pa. May kaldereta na, may paksiw pang bangus. Natira sa tinda namin kanina. Mabuti kung ganon. Malaking tipid natin. Kuya, ano yung dala mo sa sandobag? Sweldo namin ngayon. Bumili na ako sa palengke ng 5 kilong bigas. Kami bukas pa raw ibibigay yung sweldo namin. Hazel! Tay! Tay, andito po kami sa kusina. Tuloy na po kayo rito. Kakain na po tayo. Oh, narito ka na rin pala, Jeffrey. Mano po, Tay? Mano po? Kawan kayo ng Diyos. Hazel, abutin mo nga itong lalagyan ko ng pera. Bilangin mong kinita ko sa maghapon. Ayan, sige. Puro barya naman to, Tay. May 5.20 pala. At 1.50. Teka, bibilangin ko po tong barya. Mukhang pagod na pagod po kayo, Tay. Hindi. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. 1.20 lang naman ang nawala sa tatay niyo eh. Kaya ko pa rin kumita ng pera. Tay, Oh, 320 pesos din po lahat. Ang laki rin. Oo nga. Malaki din po, Tay. hindi naman laging ganyan. Kung minsan, wala pang 200 ang naiuwi ko. Pero ayos na rin. Sarili kong pedicab. Wala akong binaboundaryhan. Hazel, idagdag mo sa perang ipinapatabi ko sa'yo. Kapag nakaipon tayo ng pang-initial deposit, magbubukas tayo ng bank account. Ha? Ipangalan nyo sa inyong magkapatid. Ha? Bakit po sa amin ni Kuya Jeffrey niya ipapangalan? Para sa inyong lahat ng maiipon ko. Para sa pagbabalik eskwelahan nyo. Ang matitira po sa sweldo ko, isasama ko na rin sa deposito natin. Ako rin po, Tay. Sasama ko rin sa iipunin natin sa bangko ang matitira sa sweldo ko. Salamat mga anak. Magtulong-tulong tayo. Magtipid tayo. Hindi ito para sa akin. Para ito sa inyo. Magtuloy-tuloy na kaya ang maayos na namang takbo ng buhay ng mag-aama? Saan nga kaya napadpad si Mariví? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Ian Miranda, Rosana Villegas, Regine Castillo, Susan Robles, Olive Madrideos, at Phil Cruz bilang Celso. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas.
bukas. Siguro nga hindi mo na siya kailangan kasi titulado ka na. May matatag ka ng trabaho. Pero kailangan niya ako. Kung pagkakaitan niyo siya ng tulong at pangunawa, ako hindi ko siya matitiis. Ibibigay ko yun sa kanya. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Pare, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? At nakangiti ka pa. Natutuwa lang ako, paring Celso. Natutuwa saan? Natutuwa ako kasi, ayan, nakikita ko, nakarecover ka na sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Naputol man ang isang paa mo, pero nakagawa ka ng paraan para maitaguyod ang dalawang anak mo. Naging katulong ko mga anak ko, pare. Saka, 4 na taon na rin naman ang nakaraan. Oo nga. 4 na taon na nga pala mula nang maaksidente ka. Tapos siniwan Huwag ka mo na. nang babanggitin ang pangalan ng asawa ko, paring Lino. Dito sa bahay namin, hindi na namin siya pinag-uusapan ng mga anak ko. Pasensya na, pare. Alala ko lang eh. Balita ko, natanggap kagad sa bako si Jeffrey nung makagraduate. Oo, Totoo ba? Totoo yun. Ay, Sinuwento yung inaanak mo. Nagkataong may kapatid na manager sa bangkong isa sa kanyang mga naging professor. Oh. Yun ang nakatulong sa kanya. May makakatulong ko na sa pagpapaaral kay Hazel. Ang totoo, sinabihan ako ni Jeffrey na tumigil na raw ako sa pamamasada ng pedicab. Sabi ko naman na wag. Yun na akong pinaka-ehersesyo ko. Kumikita pa ako. Lumaki nga muscle mo, pare. oh. Tumigas. Oo, nagka-muscle pa, kita mo. Oo eh. At yung presa ng pisil ko, pare, ang lakas. Yung grip ko. Ramdam ko, pag pinagmamasdan ko mga kamay ko, pare, naisip ko, dito napuntang lakas na dapat ay ibinibigay ng mga paa ko. Oh? Pati pagkatao ko, pare, lumakas dahil sa bagyong pinagdaan na namin mag-ama.
Hazel, heto ang allowance mo para sa susunod na buwan. Ang aga naman yata, Kuya Jeffrey. Ganun sa bangko namin. Pag nataon na Sunday ang 15th of the month, ibibigay na kahit Biyernes pa lang. Basta pagbutihin mong pag-aaral mo, ha? Kahit hindi mo sabihin, Kuya, yan talagang ginagawa ko. Wala munang boyfriend. Di mo na ako kailangan pagsabihan ng ganyan. Alam ko ng priorities ko, Kuya. Saka, gusto kitang tularan. Nakatapos ka ng hindi ka pumapansin ng babae. Noong hindi pa ako nakakagraduate, pag nakakaramdam ako ng crush sa babae, nilalagay ko agad sa isip si Itay. Yung pagpapedicab niya na nasa kamay ang pedal kasi puto lang isa niyang paa. Ayun, mas mangingibabaw na sa akin yung hangarin kong hindi ko mabigo ang tatay natin. Pati ang semester na to, 2 taon na lang at gagraduate na rin ako, Kuya. Pareho tayo. Naging inspirasyon ko rin ng tatay natin. At habang naiisip ko ang paghihirap at sama ng loob na naranasan niya, lalo naman ako nasusuklam kay inay. Tama pa lang isang kaibigan ko. Dito sa Quiapo makakabili ng murang tail trunk luggage para sa single na motorsiklo. Dadaling ko na ang motor ko pagbalik ko rito. Dito na ako dadaan sa may simbahan ng Quiapo papuntang Carriedo LRT Station para Ba? Yung pulubi. Parang kilala ko. Oo nga. Si Maring Marific. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Maring Marivic. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Medyo masama ang pakiramdam ko. Mas mabuting hindi na muna ako mamamasada ng pedicab. Lalabhan ko na lang sa washing machine ang maruruming damit namin. Madali naman yun dahil may Pride powder para hindi na maglalabas si Hazel. Pare Sergio! Ay, pare! Pare! Oh, bakit nagmamadali ka? Pare! Oh, pare. Pare! Magugulat ka sa ibabalita ko, pare. Magugulat ka! Baka hindi ka maniwala, pare. Nakita ko si Maring Marivic. Pare. Kita ko. Huwag mo akong biruin ng ganyan, pare. Mahigit 4 na taon nang nagdaan mula nang umalis siya. Paano mo siyang makikita? Pare. Bumili ako ng motor, di ba? Oh. Gusto ko lagyan ng tail trunk luggage. Kaya pumunta ako ng Quiapo. Nagpunta ako ron, pare. Kasi mura daw doon. Tinda ng mga Muslim, pare. Oh. Pagdaan ko sa may simbahan ng Quiapo. Pagdaan ko doon, pare. Pare. Oo, sige, nakita ko si Mare. Ano ginagawa niya ron? Nagsimba? Pare, mabibigla ka. Namamalimos siya. Naging pulubi si Marivic? Oo, pare. Halos hindi ko nga nakilala eh. Pumayat siya, pare. Payat na payat. At nagmukha siyang matanda. Naging kawawa pala siya. Oo, pare. Naging kawawa. Pare. Tapatin mo nga ako. Galit ka pa ba sa kanya, pare? Kasi napakasakit ang ginawa niya sa akin, pare. Pero kilala mo naman ako. Madali akong magpatawad. At kahit may konti akong hinanakit sa kanya, kaya ko nang kalimutan lahat yon. Lalo na ngayong nalaman kong naging pulubi pala siya. Kung ganun, pare, puntahan mo. Pare. Puntahan mo, pare. Oo nga, iniwan niya kayo ng mga anak niyo.
Pero hindi mo pa rin maikakailang matagal mo rin naman siyang nakatuwang sa buhay. Palimos po. Maawa na po kayo. Palimos naman po, pagkain Ay. lang. Eto ho. May barya pa ho ako dito. Eto ho, sa inyo na. Salamat po. Maribik, Celso, anong nangyari? Ba't nagkaganyan ka? Bakit namamalimos ka? wag mo na ako tanungin. Wag mo na ako pakialaman. Diyan ka na. Sandali, mag-usap tayo. Ang kamay ko, bitiwan mo. Mag-usap muna tayo. Bakit ka umalis? Bakit mo kami iniwan? Ay, teka, aba. Bakit ba ayaw mong pakawalan niya si Maribik? Ano ho ba kasalanan niya sa inyo? Asawa ko siya, Manang. Gusto ko lang pong kausap kami. Totoo ba, Maribik? Asawa mo ang lalaki nito? Lola, saan po ba pumunta si Itay? Pagdating ko, wala siya dito sa bahay. Aba, hindi ko alam, Jeffrey. Pagdating ko din, ala ng tatay mo. Ang kapatid mo lang yung inabutan ko. Umalis lang uli siya sandali dahil may bibilin daw siya sa bookstore. Nagtaka lang po kasi ako. Andyan kasi yung pedicab niya. May tao. Ako na po ang magbubukas ng pinto. Oo, sige. Itay, saan po kayo Kasama ko nanay niyo, Jeffrey. Magmano kayo sa kanya. Sino? Bakit narito ang babaeng yan? Oo nga, Itay. Bakit sinama niyo pa siya rito? Nilayasan niya tayo nun, di ba? Hindi na siya dapat bumalik. Sinabi ko na sa'yo, Celso. Hindi na nila ako matatanggap. Aalis na lang uli ako. Hindi ka aalis, Maribik. Pero Itay, nung panahon na kailangan natin siya, nilayasan niya tayo. At ngayong maayos na ang buhay natin, saka siya babalik? Ayoko na sa kanya. Ayaw na rin sa kanya ni Hazel. Hindi na natin siya kailangan. Siguro nga hindi mo na siya kailangan. Kasi titulado ka na. May matatag ka ng trabaho. Pero kailangan niya ako. Kung pagkakaitan niyo siya ng tulong at pangunawa, ako hindi ko siya matitiis. Ibibigay ko yun sa kanya. Sukdo lang pagtawanan ako ng buong mundo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lola, hindi ko po masisisi si Kuya Jeffrey kung magalit siya kay Itay. Totoo naman eh. Hindi niya dapat tinanggap si Inay. Hindi ko rin maintindihan yung inyong ama. Ako man ay tutol sa ginawa niya pagsundong muli sa nanay niyo. Nagulat nga rin po ako pag uwi ko kanina sa bahay. Andun si Inay. Nagkausap ba kayo? Inutusan po ko ni Itay na magmano kay Inay, pero hindi ko siya sinunod. Nakita ko na lang, may dalang maleta si Kuya Jeffrey. Aalis na raw siya. Nang makaalis si Kuya, naglagay na din po ako ng damit sa bag at pumunta na ako rito. Anong nangyari? Nagalit po sa akin si Itay. Si Inay naman po narinig ko umiiyak. Oh, cellphone mo. Si Kuya Jeff po nag-text. Asan daw siya? Anong sabi?
Nakituloy daw po muna siya sa isang kaibigan niya. Maghahanap daw po siya ng mauupahang bahay. Saka raw po niya ako susunduin. Kahit ako, hindi na rin ako pupunta sa bahay niyo. Sama-sama nating iparamdam sa tatay niyo na pare-pareho tayong galit sa pagtanggap niya sa alibughan niyang asawa. Celso, hindi mo na lang sana ako kinuha sa Quiapo. Mabubuhay naman ako ron. Maribik, hindi ka dapat namamalimos. May pamilya ka. May bahay ka. Pero tingnan mo ang nangyari. Nilayasan ka ng mga anak natin. Nagalit sila. Hayaan mo sila. Tahimik na ang buhay niyong mag-aama. Ngayon, biglang nagulo na dumating ako. Dapat ka nilang unawain. Nanay ka nila. Hindi ko naman sila masisisi. Iniwan ko kayo sa gitna ng problema. Dapat magtanong muna sila kung anong tunay na dahilan ng bigla mong pag-alis. Padalos-dalos silang magdesisyon. Palibhasa matitigas ng buto nila. Palibhasa, hindi na nila kailangan ng tulong ko. Hindi naman sila sa'yo nagagalit. Sa akin sila galit. Mabuti pabalik mo na lang ako sa Quiapo. Babalik na lang ako kay Nana Enchang. Dahil sa matandang yun, para ako nakatagpo ng pangalawang ina. Sino si Nanay Enchang? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng biglang paglalayas noon ni Marivic? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Ian Miranda, Rosana Villegas, Regine Castillo, Susan Robles, Olive Madrideos, at Phil Cruz bilang Celso. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Siguro nga hindi mo na siya kailangan kasi titulado ka na.
may matatag ka ng trabaho. Pero kailangan niya ako. Kung pagkakaitan niyo siya ng tulong at pangunawa, ako hindi ko siya matitiis. Ibibigay ko yun sa kanya. Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Lola, aalis na po kami ni Hazel. Saan ka ba nakakuha ng rerentahan bahay, Jeffrey? Malapit po dun sa school na pinapasukan ni Hazel. Medyo malapit din po sa bakong pinapasukan ko. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Dadalaw po kami sa inyo. Abay, aasahan ko yan, mga apo. Ay, siya nga pala. Kaninang mamalengke ako, namataan ko ang tatay niyo. Namamasada ng kanyang pedicab. Hayaan niyo siya, Lola. Naawa nga ho ko sa kanya. Pero ang tigas naman ang ulo niya. Bakit kasi tinanggap pa niya uli si inay? Wala ba siyang pride? Oo nga po. Nilunok na ni Itay lahat ng pride niya. Pinagtaksalan na nga siya ni Inay, tinanggap pa rin niya. Yun din nga ang sinabi ko sa inyong ama. Pero talagang matigas ang ulo eh. Pati sa akin nagalit. Huwag daw nating husgahan ang nanay niyo. Paano pong hindi huhusgahan? Halos 5 taon siyang nawala, Lola. Siguro iniwan siya ng lalaki niya, kaya bumalik siya ngayon kay Itay. Kumita na ako ng konti sa pamamasada nitong pedicab ko. Uwi muna ako. Baka naiinip na si Maribik sa bahay. Ibibigay ko muna sa kanya itong kinita ko para makabili siya ng lulutuin para sa hapon na namin. Paring Celso! Oy, paring Nino! Pare, totoo ba yung nabalitaan ko? Ha? Nag-alsa balutan daw ang 2 anak mo nang tanggapin mo uli yung nanay nila. Oo, pare. Galit sila sa nanay nila. Hindi nila ako maintindihan. Pare, akala ko tapos na ang problema sa pamilya nyo. Nang matagpuan mo si Mare, hindi pa pala. Pero
nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, pare. Dahil ikaw ang unang nakakita sa asawa ko. Sa totoo lang, mas panatag ang kalooban ko ngayon. Pero balik, pamamasada ka na naman ng pedicab mo. Kasi, siguro ititigil na ni Jeffrey yung suporta sa'yo. Ayos lang yun. Sanay na ako sa mabigat na trabaho. Dito ako nag-muscle, pare. Masaya naman ako na muli kami nagkasama ng kumari mo. Kung hindi ako maintindihan ng mga anak ko, bahala sila. Basta't ako, ginawa ko lang kung anong inaakala kong tama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Jeffrey, kukunti ng laman itong tube ng Unique toothpaste. Pag nag-grocery ako bukas, bigyan mo ako ng pambili Oo, bumili ka bukas. Napansin ko kanina ka pa malungkot pagdating mo galing opisina, kuya. Napagalitan ka ba ng boss mo? Hindi ako nakagalitan ng boss ko, Hazel. Bakit parang malungkot ka? Sakay ako ng jeep kaninang umagang papasok ako sa trabaho. Nakita ko si Itay. Saan? Sa may highway. May pasahero siya sa pedicab. Pawis na pawis siya. Humihingal. Naaawa ako. Hanggang sa opisina naiisip ko. Di ba kuya, pinatitigil mo na siya dati sa pagpipedicab? Kasi naman kung di niya tinanggap si Inay, wala na sana tayong problema. Pwede sana siyang magpasarap sa buhay. Kaso nga nagalit ako sa ginawa niya. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin yun hanggat hindi niya pinalalaya si Inay sa bahay natin. Naku, mabuti naman at naalala mo pa ako dalawin, ha, Maribel? Lagi ko po kayong naiisip, Nanay Enchang. Ako rin po, Nana Enchang. Lagi ko rin po kayong naalala. Plano ko talagang balikan kayo para malaman kong buong kwento kung paano kayo nagkakilala ng asawa ko. Ano? Ibig mong sabihin, Maribel? Hindi ka nagkwento dito sa asawa mo? Mahiyain ng asawa kong yan masyadong malihim. Ikukwento ko ba kay Celso ang lahat? Ha, Maribel? Kung ayaw mo naman, di wala akong sasabihin. Pero kung payag ka, ikukwento ko sa kanya. Sige ho, kwento nyo. Para malaman niya na wala naman ako sinama ang ibang lalaki nung umalis ako nun sa amin. Totoo yun. Nagsasabi ng totoo ang asawa mo, Celso. Wala siyang ibang lalaki. Yun ho kasing paniniwala ng mga anak namin. Kaya galit sila sa kanya. Alam mo noon, narito po sa Pilipinas ang amo kong doktor. Ako naman namalengke dyan sa may Arangke Market. At doon ko nakita yan si Maribek. Umiiyak. Para bang takot na takot. Nang lapitan ko, tinanong ko. Ayaw namang sumagot. Basta iyak lang ng iyak. Kaya ginawa ko, sinama ko siya dito sa bahay, dito sa amo ko. Doon nakita ng amo kong doktor na ang asawa mo may sakit na tinatawag daw na schizophrenia. Ano yung schizophrenia? Ano ko lang din yun narinig. Isinulat pa ni doktor sa kapirasong papel hindi naman daw tunay na balew, pero isang sakit daw, yun sa pag-iisip.
may naririnig akong boses. Pag nag-iisa ako, ninenervyos ako. Sabi ko noon, Diyos ko, nababaliw na yata ako. Kaso di ko naman masabi sa'yo. Hindi ko rin masabi sa mga anak natin. Kasi iniisip ko, baka ikahiya nila ako. Hanggang magpasya ako na umalis na lang para hindi makatagdag sa problema ng pamilya natin. Aba, Celso, maswerte yung asawa mo. Kasi nga, doktor ang amo ko noon. Nabigyan siya ng libreng gamot. Ayun, gumaling siya at nagtrabaho na rin siya sa bahay ng amo ko. Kaya nga lamang nag-abroad ang buong pamilya nila. Kaya nawalan kami ng trabaho. At dyan nga sa simbahan ng Quiapo kami nagdidilihensya. Ako'y nagtitinda ng kandila. Kung ganun, hindi totoong chismis na may... Na meron akong lalaki? Hindi totoo yun. Kaya ako laging umaalis ng bahay noon kasi nga tensyonado na ako. Gusto kong lumayo sa boses na naririnig ko. Pero kahit saan akong pumunta, kasama ko ang boses na yun. Dapat nagtapat ka sa akin noon. Kung sinabi mo sa akin, hindi mo na kinailangan lumayo sa amin. Punong-puno tayo ng problema noon. Na-aksidente ka pa. Kaya pinili ko na lang lumayo para iiwas kayong lahat sa kahihiyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Poling, magandang umaga ho. Ay, Tapos na ho ba kayong mamili rito sa palengke? ay oo. Konti lang nabili ko sa 1,000 kulino. Ang mamahal ng bilihin. Siya nga ho pala. Galit pa ho ba kayo kay paring Celso sa pagtanggap niya kay Maring Marivic? Alam mo, yung kumpare mo, Bobo. Ho? Abay, dinumihan na nga siya sa ulo ng asawa niya. Akalain mo pinakisamahan pa rin. Hindi ho totoong lalaki si Maring Marivic, Aling Poling. Ano? Oo. Umalis lang ho palang manugang niyo noon kasi nagkaroon siya ng sakit na ikinahihiya ng marami. Sakit? Anong sakit? Schizophrenia raw ho. Sakit ho yun sa pag-iisip. Nabaliw si Marivic? Hindi ho talaga nabaliw. Pero malapit na raw ho roon. Natakot daw ho yung manugang niyo na ikahiya siya ng kanyang pamilya. Kaya minabuti niyang maglayas na lang. At saan siya napadpad? Ang kwento sa akin ni pare, swerte raw ho at ang tumulong kay Mare, namamasukang katulong doon sa pamilya ng isang doktor. Kaya naagapan. Kung ganon, hindi naman pala niya pinutungan ng dumi sa ulo ang aking anak. Hindi ho. Matinong babae ho si Maring Marivic. At ang inyong mga apo, wala hong dahilan para magalit sila sa kanilang ina. Marivic! Yuhu! Marivic! Oh! Narito ko lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? Umiiyak ka? Ha? Dati pag birthday ko, kahit gipit pa tayo noon, kahit naman paano napapansit ako, nagsasalo-salo tayo. Pero bukas, pagsapit ng birthday ko, 2 lang tayo. Ano? Sino may sabing 2 na lang tayo? Oh, mga anak, pumasok na kayo dito.
Happy birthday po in advance, Nay. Hazel! Nay, patawarin niyo po kami. Kaagad namin kayong inatulan. Pinag-isipan agad ng masama kahit hindi pa namin alam ang tunay na dahilan ng pag-alis ninyo noon. Marvick, alam na nila ngayon ang buong pangyayari. Paano nilang nalaman? Sinama ko sila kay Nana Enchang. At kay Nana Enchang nila nalaman ng lahat. Oo nga po. Patawarin po ninyo kami, Nay. Ako rin po, Nay. Sorry po. Nasaktan lang po kami sa biglang pangiiwan niyo sa amin noon. Sorry po, Nay. Mga anak, hindi ako galit sa inyo. Naiintindihan ko rin ang mga damdamin nyo. Nay! Pero ngayong malinaw ng lahat, buo na ulit tayo. At hindi na magkakahiwa-hiwalay pa. Nakalampas na tayo sa mga pagsubok. Kaya sama-sama na ulit tayong tatanaw sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalagdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang Sukdulang pagtawanan ako ng buong mundo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Ian Miranda, Rosana Villegas, Regine Castillo, Susan Robles, Olive Madridejos, at Phil Cruz bilang Celso. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.